shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this holy space. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at tayo'y mag-aral ng kanyang mga salita. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we are new creation. Yan ang ating pag-aaralan ngayon at may mga ilang bagay na napaka-importante sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. At dito ay maiksi lamang ito, pero gusto natin makuha yung pinaka-meaning and yung implication ng mga word na ating pag-uusapan at saka yung pinaka-application na kung saan ay ating magiging responsibility ngayon na mabasa natin ang kanyang mga salita. Itong lahat ng ito ay dahil pa rin sa pag-aaral natin sa series natin na Our Position and Blessing in Christ. So ano nga ba yung ating posisyon, kalalagayan at mga pagpapala kay Kristo Jesus? And this time 2 Corinthians 5:17 ating pag-aralan ang kanyang mga salita. So yung sinasabing new creation, anong ibig sabihin nito? Bakit sinatawag na new creation? At syempre, ang pinatutungkulan dito ay tayong lahat na mga na kay Kristo in Christ. Kaya pag ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay kumilala sa ating Panginoon, so you are in Christ and you should know your position and you should know your blessing in Him. Okay, let's get on with verse 17 of chapter 5. Therefore, if anyone is in Christ, so nakita po natin yung word na in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is coming. So, ang mga word dito ay napaliwanag na natin yung in Christ, papapyawan pa rin natin, at saka yung new creation. At kung kayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, nais niyong matuto, nais niyong maging estudyante ng salita ng Diyos, mahalaga na pukusan natin, ano nga ba yung new creation na iyon? Yun ba ay katotohanan o ito lang ay parang palamuti lang na salita? Of course, si Apostle Paul ang nagsasalita rito. And then, sa verse 18, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. And I'd like to quote also yung translation from God's Word Translation, at ganito ang nakasulat. So aware kayo similar lang ito, pero yung translation is slightly different. But then mapansin natin yung thoughts ay nandoon din. Whoever is a believer in Christ. So kanina whoever ang nakalagay doon, nakalimutan ko bigla. Therefore if anyone who is in Christ, of course, if you are in Christ, you must have gone through the level or process of believing. So dito sa God's Word, whoever is a believer in Christ is a new creation. The old way of living has disappeared and a new way of living has come into existence. So very understandable na yung the old has gone, the new is coming sa NIV, and this one ay mas maiintindihan natin the old way of living, yung conduct natin, and then ngayon ay new way of living naman ang pinag-uusapan. So, like also to take yung pinaka verse 18 ng God's Word Translation, and God has done all this
He has restored our relationship with Him through Jesus Christ or through Christ, and has given us the ministry of restoring relationship. Okay, so importante dyan yung ating bibigyan ng diin yung word na God has done at saka yung restored and relationship. Okay, so dahil dyan ay again ay makikita natin na napakahalaga na naman yung in Christ na sinasabi. So sa translation ng God's Word ay whoever is a believer in Christ na sinasabi. Gusto kong pukusan yun because something na pagka-believer ka, ang ibig sabihin from the Bible na believer, ito yung nag-aaral. Ito yung nag-aaral. Ito yung kasi mayroong kasing misconception pag sinabing believer, I believe in Christ or I am a believer of Christ. Yung idea na parang nandun lang sa I know Christ, I know the name of Christ, something ganun. Pero iba naman yung I am a believer of Christ or I am a believer in Christ or I believe in Christ, pero continuous. Ibig sabihin searching, longing, and lifestyle. Na pagka-believer ka in Christ, actually ay ikaw ay sumunod na kay Christ. Ibig sabihin, give up mo na yung mga bagay na alam mo at naiintindihan mo na hindi necessary sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Okay? Dahil doon, mayroon ka ng initiative. Okay? Of course, ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya sa iyo ng ating Panginoon na kung saan ay binibigyan ka ng pagkakataon. So, if I am in Christ, it means na I don't only know the name Christ, but I am a believer, and meaning I am a practitioner, I am a disciple. So, it means na I am a learner and continues to learn. At ito'y continuous hanggang sa second coming, hanggang sa ating pagtatapos ng ating buhay. Tayo ay will learn more and more. Kagaya ni Paul na ang kanyang kagustuhan, ang desire niya is to know Christ and Him crucified. So hindi lang natapos ka na yung name o nabasa mo yung kapirasong Bible, kundi ang pag-aaral na ito siyempre from the Bible, and then kasama mong pinag-aaralan yung araw-araw mong buhay, chine-check mo, kina-counter-check mo, and dahil doon, yung relationship na ito ay nagaganap sapagkat ina-apply mo yung nabasa mo, natutunan mo, napakinggan mo. And then, dahil doon, ito'y isang proseso, continuous process na ibig sabihin kung makita mo, ipinahayag sa iyo ng katotohanan na may mali doon sa lifestyle mo, kaisipan mo, conduct mo, attitude mo, araw-araw, it means na nandoon hinahamon ka ng salita ng Diyos o ng Diyos mismo na ikaw ay magkaroon ng pagbabago. At yun ang ibig sabihin ng I am in Christ. I am not comfortable with anything that is against the will of Christ or anything that I do na hindi pleasing kay Christ. So yun ang ibig sabihin ng in Christ. Kaya yung misconception na basta makapunta ako ng church, basta makapagbasa ako ng Biblia, lahat to importante. Pagbabasa, pagpunta sa church, pakikipellowship among believers, okay? Mahalaga 'yon. But then sa case na ito na ating binabasa, medyo malalim siya kasi ang nakalagay ay if anyone who is in Christ, the old way of living has disappeared. The old has gone and behold the new is coming. Sa isang translation, the old way of living. So ang ibig sabihin ng may old way talaga. Ano yung old way na ito? Ito yung bago mo makilala ang Lord na wala kang pakialam, your life doesn't glorify God. And yung life mo ay wala kang commitment kay God, wala kang commitment in whatsoever area sa pagbabasa, pagchurches, pagpupuri, wala talaga, walang karunungan. Ito yung old way before you came to know the Lord Jesus Christ. So, alright. Ano naman yung new way of living? So, dito ay pinakikita na
magkaiba yung dalawang ito. Hindi po pwedeng na naniniwala ka or somehow you believe na kay Christ ka pero hindi mo pakikialaman, you don't mind yung old way and new way. No way po. Ayaw nating mahulog tayo doon sa fake Christianity. Ayaw nating malagay tayo doon sa isang kalalagayan na tayo dinadaya natin ang ating sarili or dinadaya tayo ng kaaway. Basically, yun ang gusto ng kaaway. So, kailangan ngayon natin harapin na lahat tayo na kay Lord Jesus at yung mga nanonood na wala pa at maging yung mga nag-church na hindi nila naiintindihan itong new way of living at saka yung old way na ito at minsan nagmi-mix yan. Kaya kailangan i-preach na come on people, hindi pwede na nandito kayo sa church pero old way naman ang inyong pamamaraan. Nako po, talaga naman pag sinabing old way, ang kulit talaga, di ba? Sorry na medyo i-highlight ko ng kaunti yung old way kasi binabanggit yan ng Bible na nandoon lahat yung ating lumang pagkatao. Kaya wag natin isipin na okay lang ito by the grace of God. No, hindi yan okay actually. So the next question, anong gagawin ng Lord kung mayroon lahat tayo kasi may old way? Anong ginagawa ng Lord? Anong gagawin ng Lord? Of course, yan ay yung proseso na yun ng transformation ay magaganap. And then papasok yung katotohanan. Very important yung learning, listening because dun lang pwedeng pumasok ang katotohanan na yung katotohanan na yun ang siyang magpapalaya kung you are willing. So it means na kahit naririnig mo ang katotohanan, hindi yun automatic na ma-change ka na. You have to decide. You have to decide and once and for all na okay, give up or hindi i-give up. So yung portion na yun, narinig mong katotohanan but then ang pinakahuli ay dapat na may decision kang gagawin. So ang decision na yun ay by the grace of God pero hindi ka pa rin pipilipitin ng Lord. I-encourage ka niya and then yung proseso pa rin yun, yung pag-encourage sa'yo. Next time, pag-aralan natin yung processes na yun na dinadaanan natin. And yes, pag nagsabi ka na, I'll give up, give up ko na ito, this is sin, this is sin, this is sin. Kapag nakita mo na this is not good, this is not good, hindi ito good sa family, hindi ito good sa relationship ko with others, hindi ito good sa business, hindi ito good sa aking pakikipagrelasyon sa aking kapwa. This is sin before God because the Word of God has said it's so. It means no choice. It means na you surrender to the truth. Yun ang mahalaga doon. So no quarrel, no qualms, no explanation and justification. Pag sinabi ng Bible na yun ay hindi tama, yun ay hindi tama. And that is how to transition from the old way of living into the new way of living. So beautiful. At saka ang maganda dito, at bilang sa pagtatapos because ang lahat ng ito ay sinabi ng Bible, God has done all this. So, Diyos pala ang gagawa nun, pero bakit parang kailangan ako? Ang ibig sabihin ng God has done all this is He started the way on how to start a new life. Siya ang nagpasimula. Kasunod, yung biyaya na magawa mo yung imposible because yung ginawa ng kasalanan sa ating buhay ay terrible at ito ay hindi gawang biro, na shape tayo ng ating old habits and old ways nating pamumuhay, na shape lahat ng mga bagay sa atin including yung ating belief, yung ating pag-uugali, yung ating conduct at yung ating mga pagkilos at ngayon ay i-renew, babaguhin at idadaling ka sa panibago, something na nagre-resist siyempre yung self mo, yung flesh mo, yung pagkatao mo because hindi niya nakasanayan ang mga bagay na iyon. But then, yung process na ito ay Diyos ang siyang may gawa. Ang gagawin mo lang ay to abide in Him, to go with Him, to surrender with Him every day. So, God is doing something and then you abide. And ibig sabihin, you submit. Another word ng ang idea para mangyari ang mga bagay na ito, yung parang ito yung gagawin ni Lord, ang on your part, yes Lord. Okay, yes Lord, and then okay, I trust you Lord. So kaya may trust kasi sa proseso na ito dahil
nag-iisip ka, pwede ba ito? Kaya ko ba ito? Bakit ganito? Maraming mga why and mga question. But then, mag-i-implore ka na ng trust. Gagamitin mo na yung tiwala na wala kang nakikita. So, you end up placing or applying your faith in God. Nabigay din yan sa iyo ng Panginoon. And so, sabi doon, He has restored our relationship with Him through Christ. So, lahat ito'y blessing, relationship na restored through Christ, and lahat ng ginagawa ng Diyos para din sa atin. And then sabi niya dito, and has given us the ministry of restoring relationship. So from the restored relationship with Jesus Christ or with God, and now we become we become the channel of that ministry of reconciliation also with others. So parang yan ngayon ang plano. Yan ang plano, ang grand plan ng Lord sa atin, part ng kanyang positioning, pagpuposition sa atin, at yung blessing na kung saan ay nagaganap kapag tayo'y kaisa na ni Kristo o na kay Kristo. So I hope na naintindihan natin ang portion na ito. Siyempre, importante na makita natin yung sinasabi na ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang, sabi sa Tagalog. Ang dati niyang pamumuhay, way of living, ay nag-disappear na. So, yung iba doon instant, yung iba doon process, and then yung panibagong pamumuhay niya ay nag-come into existence na ngayon ay lutang na, lumutang na, nangibabaw na, at ang lahat ng ito'y gawa ng ating Panginoon. At ang lahat ng ito ay siya ang mayroon kagustuhan. Ito yung kanyang design para sa iyo. So bandang huli ay nasa sa atin na lamang kung gusto natin or magpapadaya tayo sa kaaway. Pero kung hindi, iyan ang blessing natin kay Christ. Yan ang blessing natin pag na kay Kristo. Pag wala pa ito, medyo questionin mo kung nasaan ka, and then magsikap ka na masunod yung sinasabi na maging kaisa ni Kristo. So start today na ikaw ay lumapit sa Lord, and then humanap ka ng pagkakataon na ikaw ay makakapagsaliksik o makikilala mo siya sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng Word of God. So sa inyong lahat, dito muna natin tapusin sapagkat nakakommit tayo sa series. Marami pa ito siya at ayaw nating habaan para nang sa ganun ay snapshot lamang ng mga blessing na ito ng ating Panginoon. At it means to say na kung nagustuhan mo ito ay pakinggan mong muli at pag-aralan mo at basahin mong muli. And then kung ikaw ay na-bless sa bagay na ito, it could be na gusto mo na ito iparinig din sa iyong mga kaibigan. It means na like and share po, nang sa ganon ay maging kabahagi ka rin ng pagpapakalat o pagpapahayag ng mabuting balita. Sa inyo pong lahat, maraming salamat, and see you next time. God bless you.